mga kaputo! Have a great day to everyone! And today, nagbabalik tayo sa ating kusina dahil nahimos na natin ating pagluluto. And today, magluluto tayo ng ginisang munggo with chicken and of course, dahon ng bilbilo na kang tawag nila sa amin dito. It's something like, I think it's spinach ba to? It's a kind of spinach din siya. And of course, lalagyan natin siya ng twist na dahon ng celery. So yan, para masarap, di ba? So, at para sa ating mga ingredients, yan ang ating munggo. So, pinakulo na natin siya para at least mas diretso na ang ating panggigisa. Ayan. At ang ating, lalagyan natin siya ng luya, bawang, sibuyas, at ang ating kamatis. And of course, ang ating celery, ayan, chinap na natin siya. And of course, ang ating chicken. Ayan. At ito ang ating dahon ng spinach or I think it's bilbilunak sa term ng mga Kapampangan. Ayan, masarap yan. And of course, ang ating mga pang-ingredients, panggigisa. So, ayan. So, ready na tayo at magluluto na tayo para sa ating ginisang munggo for today. At yan, while inihanda natin yung ating mga ingredients kanina, so, pinainit na natin ang ating lutuan. Ayan, mainit na siya. And now, maglalagay na tayo ng ating mantika. Ayan. Ayan, tamang mantika lang. Ayan, mainit na ang ating mantika. Ilalagay na natin ang ating luya. Ayan, isunod na natin ang ating bawang. Ayan. Hintayin lang natin mag-brown yung bawang. Then, isunod na natin ang ating sibuyas. Ayan, okay na ang ating bawang. Ayan, nag-brown na siya. So, isunod natin ang ating sibuyas. Ayan, ang ating sibuyas na laging nagpapaiyak sa ating pag-nihiwa natin siya. Ayan. Pero mas maganda to kasi nililinis niya yung dumi sa ating mata. Diba? May ganon? Ayan. So, ayan. Hintayin muna natin yan mas-salt yung sibuyas. Then, ilagay na natin yung nating next ingredient. Ayan, okay na. Isunod na natin ang ating patis. Ayan. Lagyan natin siya ng patis. Nasa atin yan kung ilan kadaming ating ilalagay. Ayan. So, lagyan natin siya ng 2 scoop ng sandok. Ayan. Para at least mamaya, kahit hindi na tayo masyadong gagamit ng asin, ito na yung ating pampaalat. So, ayan. Napakabango. Amoy na amoy natin yung ating patis na galing sa Pilipinas na binili natin sa supermarket. Ayan. So yan, isusunod na natin ang ating in-slice na chicken. So ito ang ating sliced chicken. Ayan, para masarap, lagyan natin ng maraming chicken. Haluin natin, ayan. Ayan, so takpan muna natin siya hanggang maluto ang ating chicken. Ayan. Balikan natin siya later pag luto na ang ating manok and then isunod na natin ang ating next ingredients. Ayan, i-mix natin ang ating chicken. Ayan, usok na usok talaga, di ba? Para maging pantay ang luto. Ayan. Yan. So,
Ilagay na rin natin ang ating kamatis. Ayan. Pampadagdag lasa dito sa ating munggo. So yan, takpan natin ulit and then balikan natin later para ilagay na natin ang ating boiled na munggo. Takpan muna natin siya. Ayan. So ayan. Medyo nagmelt na ng konting ating tomato. So now we are going to mix so that we can put our boiled munggo. Ayan, napakasarap ng amoy. I mean, napakabango. Magugutom ka sa amoy. So yan, pwede na natin ilagay ang ating main ingredients, ang ating munggo. Ayan. So kung mapapansin nyo, dami no, dami lang nilagay kong chicken. Kasi good for ano na to, para marami tayong mabibigyan mamaya. Kaya yung mga kapitbahay nating mga marites, para at least makakain din sila mamaya. Diba? Share natin sa kanila. So yan, ang ganda ng kulay, no? Oh. So i-mix natin. Ayan. So later on, nasa atin yan kung gusto pa natin lagyan ng tubig. But for me, lalagyan ko pa siya ng konting tubig kasi masyado siyang malapot. Ayan, di ba? Ang ganda ng kulay. So yan, takpan muna natin yan and then later lagyan natin siya ng konting water para sa sabaw. So yan, kumukulo na ang ating munggo. Ayan. Lagyan natin siya ng tubig kasi yung sa ilalim nito is magdadry siya para hindi dikit sa kaserola. Ito yung ating pansabaw. Ayan. Kahit konti lang siya. Didikit yung ilalim niya. Ayan. Hindi masunog yung ilalim. Diba? Ang ganda kasi ang dami ng chicken. So, 2-in-1 na to. Munggo tsaka manok. Yan. So, pakuluin natin and then after that, we will go to put na yung ating leaves. Yan. Pakpan muna natin hanggang kumulong-kumulong siya. Ayan, so inilagay na rin natin ang ating celery at ang ating dahon na bell belluna. Ayan, hintayin lang natin siyang malanta. Ayan. Ayan, para madali siyang lumambot. Ayan, kung mapapansin natin is napakaganda ng texture niya. Looks so yummy, di ba? Yummy, yummy, yummy. So yan, takpan muna natin siya at balikan natin after 5 minutes. Tapos lagyan na natin ng pampalasa. So ayan, at kumulo na yung ating munggo, and of course yung dahon huwag natin masyadong i-overcook para maganda pa rin ang texture tsaka hindi mawala yung sustansya. So ngayon lagyan na natin ng pampalasa. Ayan. So we will mix na. Ayan. Tumitilamisik na siya. Ayan. So, tingnan natin kung kailangan pa natin siya lagyan ng asin.
Yes. So medyo matabang pa siya. So kailangan natin siya lagyan ng konting asin. Ayan. Napakasarap. Mapaparami yung kain natin dito. So lagyan na natin siya ng asin. Ayan. Huwag masyadong marami. Ayan. So yan, pakuluin lang natin siya ng 4 minutes at pwede na yan. Pwede na natin siyang ulamin. Ayan, luto na ang ating munggo with chicken and olives of celery. Ayan. Churan, luto na. Ayan. It's ready to eat na tayo, mga kaputo. Ayan. Napakasarap ng amoy. Mapapadami yung ating kakainin for sure. So yan, dahil gutom na tayo, kain na tayo. Ayan. Tikman natin kung masarap ang ating luto. Diba? Yung leaves, ayan. Sabaw. Ayan. So yan, pwede na. Ayan, patayin na natin ang ating kalan and ready to kain na tayo. So yan, umuusok-usok pa ang ating bagong luto. Yan, ginisang munggo with dahon ng bebelunak and of course with chicken and dahon ng celery as well. So yan, kain tayo. Tikman natin natin luto. Sarap. Ayan. Napaparami yung ating kain. Yung leaves. Ayan. Sarap ng dahon ng ano. Other uri ng ano ng spinach. Ayan. Sarap. Dahon. At manok. Yan. Kasi natin. Sarap din naman, manok. Sarap. Kain tayo. Kaparap pa rin kain natin. Sarap. Yan. Saan naubos natin?
Sarap ng spinach. Ubus natin na yan. So yun mga kaputo, ang sarap ng ating niluto at try niyong lutuin yan lalong-lalo na ngayon sa panahon ng tag-ulan dyan sa Pilipinas. And for sure, marami ang kain at masasarapan tayo, di ba? So yun, once again, maraming salamat po sa inyong naging panonood at sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. At God bless po everyone. Hanggang sa muli natin yung pagkikita sa ating muling pagluluto. And this is Mama Meets. Have a great day to everyone. Bye!